Magandang araw sa inyo, Mang Tomas. Nakapagsulat ako sa inyo para ma-share ko din ang aking experience. Tawagin ninyo na lamang ako sa pangalang Maria. Isa akong asawa at ina. Wala akong masabi sa asawa ko dahil sa kanyang kasipagan. Hindi kami nagugutom dahil marami siyang alam na trabaho. Narito ang simula ng sulat ko, Mang Tomas. Maria, nandyan ba si Raul sa inyo? Tinawag siya ni Mang Nena dahil may nasira silang appliances. Ganun ba? Tatawagin ko din sana para ayusin ang nasirang ref namin. Hindi na kasi lumalamig. Baka nasira na Mang Pepe at kailangan mo ng palitan. Siguro nga, pero gusto kong ayusin muna ito ni Raul, baka pwede pa. Sige po, sabihan ko siya pagbalik. Sige nga, para hindi na kami bibili ng bago kasi sobra na ang mahal ng appliances ngayon. Nandyan ka na pala, Raul. Oo. Naayos ko din ang ipinaayos na appliances ni Aling Nena. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Sige, at maliligo muna ako. Ang dami kong pawis kanina. Mamaya na muna, magpahinga ka muna. Ang baho ko na. Kailangan kong maligo na agad. Sinabi kong wag muna eh. Ngayon na at gusto ko nang maligo. Anong nangyayari sa'yo, Raul? Giniginaw ako pero ang temperatura ko napakainit naman. Bigyan mo nga ako ng isa pang kumot. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Dapat ay wag kang naligo ka agad. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Giniginaw talaga ako. Raul, kamusta na ang pakiramdam mo? Heto okay na ako. Wala na ang lagnat ko. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala pumunta dito si Mang Pepe. Gusto raw niyang ipaayos yung ref niya. Nasira daw. Sige, at pupuntahan ko mamaya. Nakakahiya naman at pumunta pa dito. Sige, puntahan mo na mamayang tanghali. Siguradong inaantay ka nun. Akala ko ay hindi ka napupunta dito sa bahay, Raul. Hindi pwedeng hindi kita pupuntahan, Mang Pepe. Pasensya na kayo dahil sumama ang pakiramdam ko nung nakaraang araw. Anong nangyari sa'yo? Nilagnat ako. Bigla-bigla na lamang nangyari sa akin yon. Madali lang ang solusyon niyan. Ano naman ang gagawin ko? Huwag ka lamang maliligo. Naku, ang hirap naman yan. Sabagay wala namang mawawala kung hindi ko susubukan. Ayun nga, susubukan mo lang naman para hindi ka nalagnatin. Kung effective di maganda, tipid pa kayo sa tubig. Eto, Mang Pepe, naayos ko na itong ref nyo. Maraming salamat, Raul. Isinalba mo ako sa malaking gastusin kung bibili ng bago. Walang problema, Mang Pepe. Eto, kunin mo ito, pambayad sa repair ng ref. Walang anuman po. At salamat din dito. O siya, sige. Sa susunod ulit. Huwag mo ring kalimutan ang sinabi ko sa iyo na solusyon para hindi ka nalagnatin muli. Ngayon ka lang na hindi naligo, Raul, matapos mong umuwi dito sa bahay. Anong nangyari sa'yo? Naghilamos lang ako at nilinis ko lang tong mga kamay at paa ko. Naninibago nga ako sa'yo. Hindi ka naman ganyan noon. Pagkagaling mo sa iyong trabaho ay diretso ligo ka na. Hindi ka mapakali, gusto mong maligo agad. Subukan ko nga tong sarili ko na hindi na maligo baka kung sakali ay hindi na ako lalagnatin muli. Ano? Susubukan ko lang naman. Maligo ka pa rin naman ah. Matapos mong magpahinga. Sobrang pawis mo kanina, kailangang malinis pa din ang katawan mo. Hindi bale at naghilamos naman ako. Hindi mapakali si Raul na hindi maligo. Napakalinis niya sa katawan. Pero matapos niyang maligo ay palagi din siyang nilalagnat sa hindi malamang dahilan. Nakwento nga niya kay Mang Pepe ang kanyang lagnat. Sinabi naman sa kanya ni Mang Pepe na huwag munang maligo. Nang masubukan na hindi na siya lagnatin muli, sinunod nga ni Raul iyon. Noong una ay wala lang iyon sa akin pero hindi ko na siya napapaligong muli. Diyan na din ako nagkaroon ng problema sa aking asawa. Maria, aalis muna ako at pupunta sa kabilang bayan. May aayusin akong mga appliances. Oh, sige. Mag-ingat ka. Pero bago ka pumunta ay wag mong kalimutang maligo. Baka anong sasabihin sa'yo ng mga kasama mo sa jeep? Napakabaho mo. Ano ba naman yung sinasabi mo sa akin? Hindi ka naman naliligo. Kaya napakabaho mo. Naghihilamos naman ako.
Oo, pero iba pa din kung maliligo ka. Sige na, maligo ka na. Bahala ka dyan. Magkakasakit lang ako kung maliligo ako. Tignan mo nung nagsimula akong hindi maligo, hindi na ako muling nilagnat. Hindi din ako sinipon. Kaya wala na sa akin ang ligo-ligo na yan. Kaya ang baho mo na. Hindi naman ako mabaho ah. Mabaho ka. Ako ang siyang nakakaamoy sa'yo, hindi ikaw. Naghihilamos ka nga pero hindi mo naman hinuhugasan yung kilikili mo. Kung huhugasan ko, baka ay lagnatin ulit ako. Hindi pwedeng hugasan. Ano? Palagi lang akong magkakasakit kung maliligo ako. Hay! Ano ba naman yung rason mo sa akin, Raul? Magkakasakit naman akong inaamoy ka. Ano ba yan, Maria? May problema ka ba? Problema ko ang anak ninyo? Ano? Bakit? Kaya niyang hindi maligo ng ilang buwan. Kahit pa siguro ilang taon ay kaya niya. Ano? Malinis yun sa katawan. Hindi nga siya mapakali kung hindi naliligo. Nako, nanay. Noon yan pero hindi na ngayon. Nagsimula yan noong palagi siyang nilalagnat pagkatapos niyang maligo. Ayun na, hindi na siya muling naligo. Ayaw na niyang tignan ang tubig. Ano? Ang pangit naman yan. Kaya ikaw na nanay ang makipag-usap sa kanya dahil ikaw ang nanay niya, baka sakaling papakinggan ka niya. Sige, susubukan ko siyang kausapin. Mabuti sana kung hindi mainit dito sa atin. Sige nga, nanay. Raul, gusto mo bang magpainit ako ng tubig panligo mo? Ano? Sige na, maligo ka na. Sobra na ang amoy mo. Amoy anghit ka na. Hindi ko na kayang makitabi sa'yo. Anong sinasabi mo? Hindi naman ako mabaho. Basta. Magpapainit ako ng tubig panligo mo. Maganda yun sa katawan mo para hindi ka mabigla. Ikaw bahala kung ano ang gusto mo. Para mabango ka naman nakatabi ko. Sige at magpapainit na ako ng tubig. Raul, tinimpla ko na ang tubig na panligo mo. Ano? Alam mo pa ang timpla ng pangligo ko? Siyempre para hindi mabigla ang katawan mo. Maligo ka na at aayusin ko din ang damit na pampalit mo. Oo na. Isunod mo na lang sa banyo. Ang bilis mo naman raw. Oh, hindi ka naman pala naligo. Hindi pa nabasa ang buhok mo. Hindi pwede. Kung maligo ako, baka kung ano ang mangyari sa akin at magkasakit ako. Ano ka ba naman? Kaya nga ako nagpainit ng tubig panligo mo. Pero di ka pa din naligo. Madali ba ang magkasakit? Tignan mo, hindi na ako nilagnat simula nung hindi ako naligo. Hindi totoo yan. Nagsawa na akong sakitin. Hindi pala pagligo ang sagot. Magpasalamat ka na lang at hindi ako nagkakasakit. Sige na, pumunta ka na lang hugasan ang iyong kilikili. Amoy anghit ka na. Wala nga akong maamoy. Siguro ay nasanay na ang iyong ilong. Nasanay na sa baho mo. Pero ako ang nakakaamoy sa'yo. Kahit itanong mo sa mga anak natin. Sige na, pumunta ka na hugasan ang kilikili mo. Ano ka ba? Malalamigan ang katawan ko. Magkakasakit ako niyan. Kaya nga ako nagpainit ng tubig, iyon ang gamitin mo. Hindi na nga kailangan. Paulit-ulit ka naman, Maria. Kung ano naman ang sinasabi sa'yo ni Maya nanay. Ang simple lang naman iyon. Hindi mo ba magawa? Nanay, hindi naman nakakamatay ang hindi pagligo. Hindi na nga ako nagkakasakit. Tiyak na hahaba ang buhay ko. Huwag mo akong pinipilosopo. Mahirap ang sitwasyon ng asawa mo dahil siya ang nakakaamoy ng katawan mo. At tunay ngang napakabaho mo na. Nanay naman. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Ano naman ang sasabihin nila? Siyempre may masasabi sila sa'yo. Na mabaho ka. Hindi lang nila masabi sa'yo. Ang asawa mo ang diretsang magsasabi sa'yo. Nanay, anong gugustuhin nyo? Maliligo ako pero magkakasakit o hindi maliligo, mabaho ako pero hahaba ang buhay ko. Anak, hindi maayos ang mabaho. Hindi healthy. Hindi matatapos ang usapan natin dito, nanay. Ako ang bahala sa buhay ko. Kung gusto ni Maria, hindi ko na siya tatabihan para hindi na niya ako maamoy. Naku Maria, kahit ano sabihin ko kay Raul, hindi niya ako sinusunod. Naging pilosopo pa siya. Maraming salamat pa din, nanay, at least kinausap niyo siya. Ewan ko ba kay Raul? Napakalinis niya noon. Ayaw na ayaw niyang hindi naliligo. Pero ngayon, bakit nagkaganon? Noon yun, nanay, pero ngayon nag-iba na siya. Napakabaho niya. Simula talaga noon lagi siyang nilalagnat,
ay di na siya naligo. Pero ngayon, kamusta na siya? Hindi na siya muling nilagnat nanay, kaya nga ang hirap na siyang maligo muli. Natakot na sa tubig baka magkasakit ulit. Hindi ko na talaga makumbinsi si Raul Mang Tomas. Mas gugustuhin niyang matulog sa sala kaysa maligo. Simple lang naman ang gusto ko pero hindi man lang niya magawa. Kung minsan iniisip ko din dahil lagi nga siyang nagkakasakit kapag naliligo siya noon. Dumating nga ang araw ng pag-uulan. Ang lamig na ng panahon. Mas maganda ngayon dahil ang mga kliyente na ang pumpunta dito upang ipaayos ang kanilang gamit, hindi yung ako ang nagsiservice sa bahay nila. Simula nung hindi ka naliligo, sila na ang pumupunta dito. Ano ang koneksyon niyan? Siyempre ayaw nilang inaamoy ka sa kanilang bahay kung andun ka na nagre-repair ng mga appliances nila. Ikaw naman, sobra ka naman. Totoo naman. Sige, napanalo ka na. Lahat ng sasabihin ko mali. Mabaho na ako. O sige na, pumunta ka ng maligo. May mainit na tubig naman kasi. O sige, naamoy ang hit na din ako. Nakakasawa ka na, Maria. Isang araw, Mang Tomas, malakas ang ulan noon at kailangan ng kliyente ni Raul ang TV na pinagawa sa kanya. Nagpaalam sa akin si Raul kahit malakas ang ulan, mayroon naman siyang kapote at service na sasakyan. Matapos na mailagay ang TV sa loob ng sasakyan, ay biglang nadulas si Raul sa daanan. Punong-puno nga siya ng putik. Sinabi sa akin ni Raul na na-deliver pa din niya ang TV sa kliyente pero basang-basa daw siya. Raul, basang-basa ka. Oo, dahil pumunta ako sa Batis. Mabuti naman. Anong mabuti naman? Kinailangan na magtampisaw ako sa Batis dahil puro putik ang damit at katawan ko. Mabuti yan asawa ko. Nadapa at naputikan na nga ako. Mabuti pa din yon? Syempre dahil nakaligo ka na rin sa wakas. Halika na at magsabon ka na sa banyo. Magsabon ka ng mabuti para maalis yung putik sa katawan mo. Oh, ayan, ang bango-bango mo na dahil nakaligo ka na. Oo na. Halika, papahiran ko din ng lotion ng balat mo para sobrang bango mo na at gumanda ulit yung kutis mo. Sige na, basta ba magkatabi na tayo sa pagtulog? Ikaw lang naman ang umalis at mas gugustuhin mong humiga sa sala. Ayaw mo nga akong katabi eh. Kasi ang baho mo kaya dapat ay lagi kang naliligo, Raul. Sige na. Ano ba naman tong ganito? May lagnat na ulit ako. Hala, oo nga, ang taas ng temperature mo, Raul. Sana hindi na lang ako naligo. Bakit ba naman kasi ako nadapa at naputikan? Sobrang init ko na dahil sa lagnat. Halika at itakbo na kita sa ospital. Hindi na, sayang ang pambayad doon. Gastusin na lang natin para dito sa bahay. Ano ka ba naman, Raul? Baka ano pang mangyari sa'yo? Tignan natin hanggang bukas, baka ayos na ang pakiramdam ko. Kamusta na ang pakiramdam mo, Raul? Medyo okay na ako. Nanghina ang katawan ko dahil sa lagnat. Kailanman hindi mo na ako mapapaligo, Maria. Mas pipiliin ko na lamang maging mabaho at amoy kilikili power kaysa naman magkasakit ako ulit ng ganon. Ano? Maligo ka pa rin. Ang daming benepisyo nun, subukan mo muna kasing magpahinga bago ang maligo. Antayin mong lumamig ang katawan mo para hindi mabigla sa pagligo. Kahit anong sabihin mo, Maria, hindi na ako maliligo. Simula noong nagkaroon ng sobrang taas na lagnat ni Raul, ay hindi na siya naligong muli, Mang Tomas. Hindi man ito sobrang bigat na problema, pero sa part ko ay nahihirapan ako ng sobra dahil napakalakas na ng amoy ng asawa ko. Nahihiya ako sa mga taong nakakasalamuha ng asawa ko, maging ang kliyente niya dahil sa mga komentong napakabaho niya. Hindi ko din masabi sa kanila na tuwing naliligo siya ay nilalagnat siya. Ano kaya ang tamang gagawin ko para masabihan ko ang asawa ko na maligo? Sana ay matulungan niyo ako, Mang Tomas. At iyan nga ang sulat ni Maria. Kung may maipapayo kayo sa kanya ay isulat niyo sa ating komento. Kung gusto niyo ng shoutout ay mag-comment lang din kayo. Maraming salamat at huwag kakalimutan ang mag-like, share at subscribe.